Nak, kapag gumabi, huwag kang lalapit sa bukid. Bakit pa? Huwag ka nang magtanong. Lumaki ako sa lugar na ang katahimikan parang may sariling bigat. Sa baryo namin sa Ilocos Norte, hindi uso ang maingay na gabi. Kapag sumapit ang dapit hapon, kusa nang bumabagal ang lahat. Ang hangin, ang galaw ng tao, pati ang ingay ng mundo. Sabi ng matatanda, hindi raw kasi tayo nag-iisa sa ganong oras. Ako si Kian, at noon, hindi ako naniniwala sa mga ganong kwento. Pero may isang bagay sa bukid namin na kahit anong pilit kong iwasan, bumabalik sa isip ko, yung parte ng lupa na hindi kailanman nabuhay. Simula bata pa ako, may mga bilin na si Papa. Hindi siya yung tipong mahilig manakot, pero seryoso siya pagdating sa bukid. Huwag mong tatapakan ang bilog na lupa. Huwag kang maingay kapag gumagabi na. Opo pa. At lalong huwag ka sasagot kapag may tatawag. Hindi ko siya pinansin noon. Akala ko, isa lang yon sa mga panakot ng matatanda para sumunod ang bata. Pero habang tumatagal, napansin kong kakaiba talaga ang bukid namin. Sa dami ng naririnig kong ninanakawan o sinisira ang pananim sa ibang lugar, sa amin, wala. Parang may nagbabantay. Isang hapon, hindi ko na napigilan magtanong. Pa, ba't walang masamang nangyayari sa bukid natin? Hindi agad siya sumagot. Tiningnan niya lang ako, tapos ngumiti. Pero hindi yun masayang manangiti. May bantay kasi tayo matagal na. Minana pa sa mga ninuno. Doon nagsimula ang hindi ko mapakaling isip. Kinabukasan, bumalik ako sa bukid, mag-isa. Gabi na nung makarating ako sa parte na yun, yung bilog na lupa na kulay itim, tuyot kahit ilang beses ng umulan. Walang tumutubong kahit ano. Walang dumadaan na hayop. Parang may hangganan na hindi kayang lampasan ng buhay. Habang papalapit ako, unti-unting nawala ang mga tunog sa paligid. Parang may pumisil sa mundo at pinatahimik ang lahat. At doon ko naamoy, parang sunog na buhok. Biglang may boses. Napalingon ako agad. Walang tao. Pagharap ko ulit sa lupa, may nakaupo na roon. Hindi ko alam kung paano ko ilalarawan, Kuya Meat. Malaki siya, pero hindi buo ang anyo. Parang tao na pinagdikit-dikit gamit ang tuyong balat at ugat. Mahaba ang leeg, at kahit wala siyang mukha, ramdam kong nakatingin siya sa akin. Gusto kong tumakbo, pero hindi gumalaw ang katawan ko. Parang may pumipigil. Anak, Boses ni Papa. Paglingon ko, hawak na niya ang balikat ko. May dala siyang lampara at seryoso ang mukha niya. umalis na tayo. Hindi ako umimik. Sumunod lang ako. Pagdating namin sa bahay, doon niya sinabi ang totoo. Matagal na raw may nakatali sa lupa namin. Hindi nila ginawa, hindi nila pinili. Minana lang. Noon pa raw, may babaeng pinatay sa gitna ng bukid. Buntis. Walang hustisyang nangyari. Kaya ang ninuno namin, naghahanap ng paraan para maghiganti. May tinawag sila. Isang bantay. Hindi raw ito basta nilalang. Isa itong bagay na hindi dapat ginising. Pero, ginising pa rin. Kapalit ng proteksyon at kasaganaan, kailangan lang daw itong pakainin. Hindi tao, hanggat hindi nilalabag ang kasunduan. Kapag may nanggulo, sabi ni Papa, siya na ang bahala. Hindi ko na tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Dahil ilang linggo lang ang lumipas, may nangyari. May magnanakaw daw na hinabol sa kabilang baryo. Magnanakaw! Tumakbo papunta sa direksyon ng bukid namin. May nakarinig ng sigaw. Malakas. Puno ng takot. Kinabukasan may mga pulis na sa paligid. Pero walang katawan. Walang dugo. Isang bagay lang ang naiwan. Nasa gitna mismo ng bilog na lupa. Simula noon, hindi na ako nagtanong. Hindi na rin ako bumalik doon. Pero minsan, kapag gabi at tahimik ang paligid, may naamoy akong pamilyar. Parang sunog. At minsan, parang may tumatawag. Hindi ko na sinasagot. Kasi ngayon, naiintindihan ko na. Hindi lahat ng nagbabantay, kakampi mo.